You know, may naririnig kami sa house na ganitong grupo na gustong magkagulo, magalit ang tao sa administrasyon kaya dito nila pinapadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman kapag kumakalam ang sikmura ng tao, nagagalit doon sa gobyerno, pagsisiwalat ng kongresista. Yan ang nasabi ni Congressman ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ukol dito sa mga rice cartel at iba pang mga agricultural smugglers o cartel upang pabagsakin ang Marcos administration. Sabi nga naman, di ba, dahil napakarami ngayon nakikita ninyo sa social media, pakalat-kalat ka, nasaan na yung pangako mong 20 pesos na bigas? Na ilang beses na nga sinasabi, iba ang pangarap sa pangako. Pero wala tayong magagawa dahil yun ang gagamitin nila upang maapektuhan ito, makaapekto ito sa pananaw ng mamamayan ukol sa administrasyon ni PBBM. Yan ang pag-uusapan natin. So, intro muna tayo. Okay? Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Hello. Welcome back to my channel. This is Derek Rapido again, ang bangasero ng mga ulaga. At nandito na naman tayo ukol nga dito sa mainit na mga issue regarding dito sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, lalong-lalo na nga sa pinaka number one staple ng mga Pinoy, ang bigas. Para bang sabi nga pag walang kanin hindi husto ang ating kain, right? Maraming alternatibong mga sinasabi, but at the end of the day is sa mga salat. No, napag-usapan nga natin sa ating nakaraang live, sa mga salat, pinupuno mo nga, mas marami na nga lang yung kanin. Sabi nga kahit konti lang yung ulam, nakaramdam ka ng ikaw ay medyo nabusog. Right? Medyo sabi nga may laban, may gasolina ka. O, kahit hindi ka na nagpagasolina sa mamahaling gasolinahan, kumbaga sa sasakyan. So, may inilabas nga itong si Congressman Erwin Tulfo regarding nga dito sa umuugong na, actually hindi na naman ito bago, yung mga rice cartel, di ba, yung mga agricultural smugglers, at nung nakaraan nga ay napabalita yung mahigit kalahating bilyong piso ng bigas na nahuli ng BOC. Inaantay nga natin ang nababambalita, di ba? Kasi kung talaga napatunayan yan, nasasabihin na hino-hoard, dapat yan automatic kinukumpis ka yan, ilipat yan dyan sa mga warehouse ng NFA, etc. At ibuhos yan sa merkado para sa kapakanan ng sambayanan. Kasi baka sa susunod niyan picture lang, tapos biglang sasabihin na-clear nila ang kanilang mga documents. Kung pumasok ng maayos yan, okay, 'di ba? Kasi ang hinahabol is taripa. Mahirap pagka ang sumampal sa kanila ay ang lagay, baka biglang maging klaro. Right? So basahin natin itong balita na to ukol nga diyan sa nailabas no ni Abante regarding nga dito sa binuking ni Erwin Tulfo, PBBM ginigiba ng rice cartel. Ayan, yan ang nakasulat diyan no. Noong 27 yan lumabas. Ayan. Ang sabi dito, nakarating sa kaalaman ng mga kongresista ang umano'y plano ng kartel na siraan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko sa pamamagitan ng pagtaas sa presyo ng bigas. Which is, sabi nga, di ba, nagkagulo-gulo na yan, sibuyas, last time, di ba? Pero hindi lang naman ngayong administrasyon nangyayari yan. Nangyayari yan sa napakaraming pagkakataon. Yung nga lang, ikot lang ng ikot, same ammo. Sabi nga, same ammunition ang ginagamit dahil nga iyon ang pangkiliti sa mabilis na sistema para magalit ang sambayan ng Pilipino. Siyempre, pag tumaas ang presyo, ngangaw-ngaw ang mga Pilipino, discontented ka, di ba? Unsatisfied ka, etc. Pero sa kabila ng may mga ganyan na, may mga kalaban na tayong ganyan, andyan pa yung mga bagyo, andyan yung mga pagbahang nangyayari,
hindi yun nakikita ng mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan dahil mas mabilis ang bunganga at yung mga daliri sa kakabash dyan sa social media. Right? Ayon kay AXI-IS Party List Representative Erwin Tulfo, sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas. Pero iniipit ng kartel ang supply upang mapataas ang presyo at mapahiya si Pangulong Marcos sa mga Pilipino, lalo pat ipinangako nitong ibababa niya sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Dito pa lang sablay na yung pagkakasulat. Talagang idiin nila yan na yung pangarap ay isang pangako. So yun ang isinasaksak nila, nangako ka, nangako ka, nangako ka. Ikaw ba, yung pangako mo ba, lahat natupad mo? Tanggalin natin yung pagiging politiko, bumalik tayo sa pagiging normal na tao. Lahat ba ng pinangako mo is natupad mo? Eh kung lahat tumutupad sa pangako, siguro walang gera sa pagitan ng mga tao sa buong mundo. Right? Yan ang sisilipin ng Committee on Agriculture and House sa pangunguna ni Congressman Mark Enverga sa mga darating na araw, wika ni Tulfo sa isang radyo interview. May narinig kami sa House na ganoong grupo na gustong magkagulo, magalit ang tao sa administrasyon kaya dito nila pinapadaan sa pagkontrol ng mga pagkain. Siyempre nga naman kapag pumakalam ang sikmura ng tao, magagalit doon sa gobyerno, which is naturally true. Kaya yan sinasabi nga paulit-ulit lang yung nagiging tema. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Gano'n lang naman ang buhay ng tao Bata ka ngayon, tatanda ka, may bagong bata, tatanda, di ba? The cycle of life. And whatever yung inaral o anuman ang estado ng isang tao, pag kumakalaman tiyan, mabilis itong nagagalit. At sabi nga, pag mataas ang emosyon, ang talino ay nababawasan. Right? Ang proper na pag-iisip ay nababawasan pag kumakalam ang tiyan. Or any high emotion is, sabi nga, ang intellect mo is low. Right? Nanindigan pa si Tulfo na hindi kasalanan ng administrasyong Marcos kung sumirit ang presyo ng bigas dahil malinaw naman na may nagho-hoarding nito. Ayan. Hindi kasalanan kasi itinatago ang bigas, diin ni Tulfo. Tinukoy ng kongresista ang ginawang pagsalaki ng operatiba ng Bureau of Customs kasama sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at siya sa 3 warehouse sa Bulacan noong nakaraang Huwebes. So kasama pala siya doon, di ba? Kasi nakita natin sa picture is si Kong Martin. Doon nakita ang higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 500 million. Ang bigas na nanggaling sa Vietnam, Cambodia at Thailand ay nire-repack upang palabasin na inani sa Pilipinas upang mas mataas ang presyo sa pamilihan. Etong mga ito, yung mga gumagawa ng ganito, sabi nga, ewan ko lang, no, may nakita pa ako na issue na marami tayong kaibigan sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo na idinadamay na ang may-ari daw ay taga-INC. But I don't want to step to that because that will be a religious matter system. No? So, hayaan natin ang investigasyon sa bagay na ito. At yun naman sinasabi nga regarding kung ikaw may-ari ng warehouse, walang kinalaman yung relihiyon. But if it will be a religious war, magkakagulo-gulo na naman sa pananaw. Ang pinag-uusapan natin dito is the damage being done regarding do sa pag-hoarding. It's not about the religion of the person who do that. Pagkahiwalayan di ba? Sabi nga natin paghiwalayin ang estado at ang relihiyon. Right? Ganon kasi nagiging tema. Kung lagi kasing ganon, paulit-ulit lang ang lagi na uuwi sa away relihiyon. Kaya it will be best na sabi nga doon tayo sa kaso mismo, hindi tungkol sa kung ano man yung relihiyon, di ba? Kasi doon magsisiraan yan Dadalin mo sa relihiyon ng isang usapin, ang pinag-uusapan ay tungkol sa problema ng bigas. Right? Walang malinis na tao. Doon lang tayo pupunta. Huwag natin tingnan ng relihiyon. Kaya hindi tayo mag-i-step up sa usapin na yon. Ang tinutukoy natin dito ay para sana maintindihan ito ng mga mamamayan na hindi ninanais ng gobyerno ang gawain ng mga masasamang tao. Because at the end of the day, ang tinatarget nga ay para sa kapakanan ng sambayanan, pero nandiyan yung mga tiwali, no? Yung mga maaaring may mga kakutsaba yan sa gobyerno, sasabihin natin na lulusot ba yan or whatever dahil nga mayroon talagang humahawak diyan. Kaya yung mga sinasabing galit na galit regarding doon sa intelligence fund or confidential fund na ginagamit para diyan na
masawata yung mga ganyang bagay at inilabas pa nga nila no siya regarding dito sa hinihingi ng Pangulo na intelligence fund para sa DA. Kasi nga sabi nga kung gagamit ka ng same people, taki pa na ng taki pa yan. But with that, na dahil nga naka-under yan sa Office of the President, may mga taong maaaring i-hire para gamitin dyan para matunton yung mga ginagawa na yan. Because if you will just use the same people na nandiyan na, that you don't know if they are part of the mafia, nothing will happen. Right? Hindi magbabago ang takbo. Kaya sabi nga, masakit man, right? Masakit man, mabigat man sa bulsa, normal yon. Sabi nga, paikot-ikot lang naman ang galaw ng presyon sa Pilipinas, lalo't na nagkakaroon ng bagyo. Nagbabago ang presyo lagi niyan, nahihirapan niya logistically, tapos nasisira ang mga pananim, etc., etc., etc. So, we have to understand our land because this is our country at ganito ang sistema na sabi nga, tsamba na siguro na bumaba sa 20 bagyo sa loob ng isang taon ang dumadaan sa Pilipinas at mga 4 hanggang 6 na bagyo doon ang tinatawag na mga super typhoon na talaga namang gumagawa ng malaking damage sa ating agrikultura. Huwag tayong maging bulag, huwag tayong maging bingi. Pinipilit ng gobyernong gawin ang kanilang kampanya, lalong-lalo na ating presidente. Imbis na nagngangaw-ngaw ka, makipagtulungan ka. Huwag yung lagi tayong takot dahil hindi natin maiaayos ang sitwasyon ng mundo o ng ating bansa mismo o ng ating mga problema. Kung puro lang sasabihin na takot, baka ako madisgrasya, pero may alam ako, nakita ko yan. Diba? Pero hero ka sa kada daldal sa social media, especially pag puro bashing ang ginagawa mo. So, imbis makatulong ka, sana, di ba, pwede ka namang maging parte ng palihim na magsasabi, di ba? Pwede ka namang, alam mo na, pwede, sabi nga, pwede namang maging confidential din ang approach ng bawat isa. Magkapagtulungan tayo, masosolve natin ang problema. Okay? Ilang naman ang pinaka-importante dyan. So, sabi nga, kung nagustuhan mo itong ating munting napasadahan, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge. Okay? Again, this is Daddy Rapido, bangasero ng mga ulaga. Ingat, ingat, ingat kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all. See you next time, everyone. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao.